Pagtitipid at pag-iimpok bilang sariling pangangasiwa sa mga biyaya ng Diyos. Learning Competency 1B na ipaliliwanag na ang pagtitipid at pag-iimpok bilang sariling pangangasiwa sa mga biyaya ng Diyos ay pagiging mabuting katiwala ng mga kaloob niya na magagamit sa pagtulong sa kapwa at pamayanan. Sa nakaraang talakayan ay natutuhan natin ang kahulugan ng pagtitipid, pag-iimpok at pangangasiwa ng biyaya ng Diyos. Natutuhan natin na ang pagtitipid ay matalinong paggamit ng mga yaman upang maiwasan ang pag-aaksaya, gaya ng pagsasara ng gripo habang nagsisipilyo, pagpatay sa ilaw o electric fan kapag walang gumagamit, at pag-iwas sa pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Samantala, ang pag-iimpok naman ay ang paglalaan ng bahagi ng tinatanggap upang magamit sa kinabukasan o sa mga sitwasyong nangangailangan. Halimbawa nito ay pagtatabi ng barya, pagbubukas ng savings account, at pagsunod sa nakaplanong budget. Kung ang pagtitipid ay paggamit ng tama, ang pag-iimpok ay paghahanda, ano naman ang pangangasiwa? Natutuhan natin na ang pangangasiwa ay ang tamang pamamahala sa mga biyayang kaloob ng Diyos, gaya ng pera, oras, talino, at pag-aari. Hindi tayo ang tunay na may-ari, kundi takapangalaga. Lahat ng meron tayo ay para sa layunin ng Diyos. Ngayon na malinaw na sa atin ang kahulugan at paraan ng pagtitipid at pag-iimpok bilang tamang pangangasiwa o pagiging mabuting katiwala ng biyaya ng Diyos, ipaliliwanag naman natin kung paano magagamit ang mga ito sa pagtulong sa kapwa at pamayanan. Paano nga ba magagamit ang pagiging mabuting katiwala ng biyaya ng Diyos sa pagtulong? Ito ang sasagutin natin sa talakayang ito. Magsimula tayo sa sarili. Dahil sa pagiging mabuting katiwala ng biyaya ng Diyos, nagkakaroon tayo ng disiplina at hindi agad nagpapadala sa tukso ng paggastos. Sa sarili nagsisimula ang lahat. Ang pagtitipid ay hindi basta pagputol sa gastos. Ito ay pagpapalakas ng ating kakayahan na pumili ng tama. Kapag marunong tayong kontrolin ang ating paggasta, pinipili nating mamuhay ng may disiplina at pananagutan. Pangalawa, nakakaiwas sa pagsisisi at kagipitan. Ang taong marunong sa pera ay bihirang manghiram at hindi natataranta sa oras ng emergency. Kung may naitabi ka dahil sa pagtitipid at pag-iimpok, may panatag kang damdamin. Kaya't mas handa kang tumugon sa anumang sitwasyon. Bakit ito mahalaga? Dahil kung tayo mismo ay hindi handa o disiplinado, hindi magiging totoo at tapat ang tulong na ibinibigay natin sa iba. Ang tulong ay dapat galing sa puso, hindi sa pangungutang o pakitang tao. Ibig sabihin, ang pagtulong ay dapat bukal sa loob. Pero mas mabuti kung ito ay galing sa naipon o pinaghandaan, hindi galing sa utang na maglulubog din sa atin sa kahirapan o kagipitan. Ngayon naman ay talakayin natin kung paano nakatutulong ang pagiging mabuting katiwala ng Diyos sa pamilya. Dahil sa tamang pangangasiwa ng biyaya ng Diyos, nakatutulong tayo sa pagbili ng pangangailangan. Sa isang tahanan, kahit maliit na tipid sa kuryente, tubig o pagkain ay malaking bagay. Halimbawa, kung hindi ka humihingi ng dagdag baon, o kaya'y tumutulong ka sa pagbili ng bigas mula sa sarili mong ipon, na ibabahagi mo na ang yaman mo ng pusang loob. Pangalawa, mas nagiging responsable bilang anak o kapatid. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay hindi lang para sa sarili, kundi sa ikabubuti ng pamilya. Natututo kang tumulong hindi lang sa gawaing bahay, kundi sa pamamahala ng yaman ng pamilya. Bakit ito mahalaga? Dahil ang pamilya ang unang komunidad na ating ginagalawan. Kapag natuto tayong magbigay at magtipid para sa kanila, mas madali na rin itong maipamalas sa mas malawak na pamayanan. Sa huli, talakayin naman natin kung paano nakatutulong ang pagiging mabuting katiwala ng biyaya ng Diyos sa kapwa at pamayanan. Dahil sa tamang pangangasiwa natin sa biyaya ng Diyos, may naitatabi para makapagbahagi sa nangangailangan. Hindi ka makatutulong kung wala kang maibibigay.
Pero dahil nasanay kang magtipid at mag-impok, nagkakaroon ka ng kakayahang tumulong kahit paunti-unti. Tulad ng paminsang pag-aambag sa community pantry, pagbigay ng school supplies sa mga nag-aaral, o pagbili ng pagkain para sa kaibigang kapos. Pangalawa, nakatutulong sa outreach, donasyon, o simpleng pagtulong sa kaibigan. Dahil sa iyong tamang pangangasiwa sa biyaya, ang tulong mo ay hindi pabigla-bigla kundi planado, bukal sa loob at bukas palad. Hindi mo kailangang maging mayaman para tumulong. Kailangan lang ay puso na nais tumulong at paghahanda. Bakit ito mahalaga? Dahil ito ang tunay na layunin ng aralin, ang maging mabuting katiwala ng Diyos sa paraan ng malasakit at pakikiisa sa pangangailangan ng kapwa at pamayanan. Konklusyon ng aralin. Ang pagtitipid ay disiplina sa paggamit ng biyaya. Ang pag-iimpok ay paghahanda sa kinabukasan at sa pagtulong. At ang pangangasiwa ay tanda ng pagiging mabuting katiwala ng Diyos. Kapag marunong tayong magtipid at mag-impok, tayo ay nagpapakita ng paggalang at pasasalamat sa Diyos. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo nakatutulong sa sarili, kundi nagiging daluyan din tayo ng biyaya para sa iba.